mainit po yung usapin na yung TRO ni Bato ay na-deny ng korte. So, ibig sabihin nila, oh, sige, pwede nang hulihin si Bato. Oh, yan yung unang katanungan. So, pwede nang hulihin si Bato. Pangalawa, legal po ba ang warrant of arrest ng ICC? Pangatlo, mali ba si Bato na tumatakbo? Oh, pag-uusapan po natin yan. Dahil yan po ang matinding usapin ngayong araw na ito dahil dinenay po ang TRO ni Senator Bato. Ling na TRO para arestuhin si Senator Bato de la Rosa, wala pang kinakasang manhunt operation ng NBI. Pero handa raw silang hulihin si Bato. Nasa frontline. Ang balitang yan si Camille Samonte. Sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng ICC kaugnay ng drug war. Ibig sabihin, hindi pinayagan ang kagustuhan ng senador na hindi siya arestuhin sa bisa ng ICC warrant. Okay, hindi pinayagan, ito sinabi, hindi pinayagan ng korte na pansamantalang ihinto ang paghahabol kay Bato, ang paghuli kay Bato sa bisa ng ICC warrant. Okay? So sa madaling salita, in short, pwedeng hulihin si Bato. Teka muna ha. Okay, hindi po tayo abogado, pero ito'y napagtanong-tanong naman po natin sa lawyer. Medyo alanganin po talaga ang sitwasyon ngayon kasi po ganito yan. Ang pinakausapin po dito ay legit ba ang ICC warrant? Pangalawa, kailangan bang manghimasok ang ICC? Pangatlo, hindi ba kailangan dumaan sa korte muna natin bago mag-issue ng warrant? Yan po yung mga usapin. Okay? Kaya ang sabi ni Bato, through his lawyers, for the meantime, habang wala pang desisyon, mag-TRO muna. Okay? Temporary restraining order na wag muna siyang hulihin. Yun po ang dininay lang ng korte. Wag muna siyang hulihin. Ibig sabihin, pwede na siyang hulihin. Pero, hindi ibig sabihin, legit na po yung warrant ng ICC. Hindi po ibig sabihin, kailangan dumaan sa korte ng Pilipinas. Kaya nga po medyo alanganin yung sitwasyon ngayon. Yes, pwede siyang hulihin, pero pwede rin siya magtago. Bakit? Bakit kanyo? Dahil posible sa Lunes maglalabas na ang korte ng desisyon patungkol po dito. Halimbawa lang, di ba? Ang sinasabi ng mga kain-suka, pinklawan, ayan, na-deny kayo, talo kayo, hulihin yan. Ngayon, pumapanig kayo sa TRO. Okay lang yan, walang problema. Ginugusto nyo yan. Pero sana, pag naglabas ng desisyon ang korte, ang Supreme Court, na dapat dumaan sa korte ng Pilipinas bago dalahin sa dahig at hindi pwedeng dalhin doon dahil that is kidnapping. Kayong mga nagse-celebrate ngayon, pumanig din kayo sa sinasabi ng korte. Fair enough, di ba? Kasi sinasabi nyo panalo na kayo eh. Hindi po tayo again lawyer, pero tanong nyo sa mga lawyers, hindi pa po tapos ang laban. Round 1 pa lang. So in short, pwedeng tumakbo si Bato. Pwede siyang magtago. Pero kung mahuli siya, pwede rin siyang hulihin. Ang tanong dito, pwedeng kasuhan. Pwedeng kasuhan yung mga nanghuli sa kay Bato. Kung sakaling madesisyonan ng korte na dapat padaanin muna sa korte ng Pilipinas. Kasi baka mamaya nahuli si Bato tapos ginawa yung kay PRRD, kinidnap. Hindi na pinadaan sa korte, biglang dinala doon. Nagdesisyon ngayon ng korte natin dapat dumaan sa korte. Nakikita nyo yung dilema. Baka mamaya kayo nang huhuli kay Bato, kayo makasuhan. Remember, hindi forever si Bongbong Marcos na buhay. Remember, hindi forever si Bongbong Marcos na presidente. He is just one overdose away from his position. He is just one election away from his position. Huwag kayong feeling nyo, Diyos yan si Bongbong na hindi kayo poproteksyonan kayo. Baka mamaya mabaligtad ng sitwasyon, kayo nang hinuhuli ni Bato. We don't know. Maraming istoryang ganyan. Diba? Sa Biblia, ang daming ganyan. Anong punto natin? Hindi pa tapos ang laban. Ang ICC warrant. Pero paglilinaw ng SC, desisyon lang yan para sa hiling na interim relief. Hindi Narinig? Decision lang yan para sa interim relief. Hindi pa yan saan? pa nila nire-resolba ang mga pangunahing issue na inilahad ng kampo ni Bato. Partikular dito ang kanilang petisyon noong March 2025 na gustong pigilan ang pakikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC. Bago ang desisyon ng SC, sumulat sa DOJ ang kampo ni Senator Bato para igiit na walang basihan para harangin at arestuhin siya sakaling lumabas siya ng bansa. Sa ngayon, nasa Immigration Lookout Bulletin Order si Bato. Mismo mga abogado ng senador ay hindi raw alam kung nasaan siya. Huling
Alam mo, ang matinding issue po dito, mga kababayan natin. Kasi, di ba sinasabi na hindi dapat nakikipagtulungan. Yan po ang hinihiling ng kampo ni Bato. Pero above that, no, hindi ko alam kung sinama nila, sinampa nila sa kaso to. Ano yan eh? Alam mo, pag dinesisyonan niya ng korte, magiging jurisprudence yan. So, pag hinuli si Bato, pinayagan ng korte, delikado po ang Pilipinas. Lahat po ng political enemy, huhulihin na, dadalhin na sa ICC. Yan po ang masakit. Ngayon sasabi natin, baka Bongbong Marcos sa'yo mangyari yan. Nang dahil sa'yo, maraming namatay dahil sa baha. Di umano. Ang punto po natin, dapat mag-ingat ang korte rito. And it's about time na magdesisyon ng korte ng tama at mabilis nang hindi politika ang nasa likod. Tatandaan po natin, ang desisyon ngayon ng korte, yan po ay tila magiging batas through jurisprudence for how many years? Maybe 5, maybe 10, maybe 20, we do not know. At maraming nakasalalay na kababayan natin dyan. Hindi lang to kay Bato. Halimbawa nang mamatay si Bato da. Hindi ko sinasabing gano'n na. Ang punto natin, ialis na po natin si PRRD at si Bato at pinayagan nyo ng Korte Suprema. Napakadelikado po para sa bawat isa sa ating mga Pilipino yan. Wala na. Isinuko na po natin ang soberanya natin sa ibang bansa. Napakadelikado po niyan. Makakapasok na sila. Nadagdagan po. Sobra na pong makapangyarihan ang presidente. Dadagdagan nyo pa. Na weaponize pa na. Dapat, as I see it, may check and balance. But again, pag yan ang sinabi ng Korte Suprema, susundin natin. But I pity Filipinos like us kung papanig pa ang Korte Suprema dyan. Nakita si Bato palabas ang Senado noong May 14. Sa kuha ng CCTV, 2:30 a.m. magkikitang dumaan papuntang parking lot si Senator Robin Padilla. Kasunod niya ang isang babaeng nakasombrero at si Senator Bato. Sa isa pang kuha ng CCTV, Alam mo sa akin, hindi na issue kung sumakay siya kay Robin Padilla o hindi. Inaamin naman ni Robin eh. Wala namang issue. kita ang tatlo na naglakad at sumakay sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Bago makitang umalis ng Senado ang naturang sasakyan, wala pang impormasyon kung saan dumiretso ang sinakyang SUV. Pero huli raw itong nakita papuntang Makati City. Una nang itinanggi ni Padilla na dumiretso sila ng NAIA. Nandito pa raw sa bansa si Bato. Una nang sinabi ng Alay mo, nandito nga sa tabi po, di ba? NBI na may lead na sila kung nasaan ang senador. Pero Tapos may lead kayo at hindi nyo mahuli. May lead kayo, hindi nyo pasukin. Ay kayo ba, naniniwala pa kayo sa mga sasabihin nito si Matibag? Nay! wala raw silang manhunt sa ngayon. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin. Ako hindi ako naniniwala. Sir, pasensya na. Alam kong spokesperson kayo, hindi nyo naman kasalanan. Napa-under lang kayo sa katulad ni Bato. Pero, ang issue po kasi dito, alam nyo, di ba? Papasukin nyo nga yung Senado, kaya nagkagulo-gulo eh. Para lang mahuli si Bato. Ngayon, sasabihin nyo, alam nyo. Hindi nyo lang hinuhuli pa. Inaantay nyo yung direktiba. Huwag nga tayong maglukuhan. Hindi nyo alam kung nasan si Bato. Di ba? Obvious ba? Di dapat dinampot nyo na. But anyway, sa Lunes po, abangan natin. Lalabas na yung desisyon ng korte patungkol dito kung dapat bang dumaan. May karapatan ba ang ICC at kailangan bang makipagtulungan ng gobyerno natin sa ICC. Yan po. Siyempre, lalabas na rin yung pelikulang ni Director Matibag at saka ni edited by John Vic Remulla. Produced by Bongbong Marcos. Natin kung anong gagawin. Posible rin daw na hawak ng iba pang ahensya ng gobyerno ang ICC arrest warrant kabilang ang DILG at PNP.